Cindy Spilvia. Mahirap ang buhay pero sa tingin ko, mas mahirap makipagsiksikan sa mga tao dito sa Divisoria sa sobrang dami. Padaan! 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 Tuloy-tuloy na saad ko sa mga taong sobrang bagal maglakad. Ang bigat-bigat na nga ng mga pinamili ko tapos ang tagal pa nito mga tao sa harap ko kung lumakad. Punong-puno ang eco bag na nakasukbit sa balikat ko. May hawak pa akong 3 plastic sa isang kamay ko na lahat ay puro mga gamit para sa mga orders sa akin ng customer ko. Aray naman, miss! Sita sa akin na isang babae na nabangga ko ng eco bag. Hindi ko na siya nilingon pa dahil baka mapatulan ko lang ang babaeng iyon. Kailangan ko magmadali para makauwi na dahil siguradong hindi pa nakakainom ng gamot ang lolo ko na naiwan sa bahay. Ganito na ang buhay na kinalakhan ko. Sa loob ng 24 years ko sa mundo, halos inilaan ko na ang buhay ko sa pagiging online seller para matustusan ang mga pangangailangan namin ng lolo ko na nag-iisang pamilya ko. Ang mga magulang ko matagal nang patay kaya hindi ko na nagawang makapagtapos pa ng pag-aaral. Hindi naman pwedeng si lolo magtrabaho dahil tumatanda na rin siya at may sakit pa siya. Palamig! Palamig! Sigaw ng vendor ng gulaman. Naglakad ako palapit sa vendor ng palamig. Kabi-kabilaan ang ingay dito sa Divisoria at sinabayan pa ng sobrang init ng panahon. Isa nga, sa 10 piso na. Sambit ko. Dumukot ako ng 10 piso sa bulsa ng maong short ko at inabot sa nagtitinda. Napataas ang kanang kilay ko nang makita ko si Manong na nakatingin sa dibdib ko habang nagsasandok ng gulaman. Manong, yung mata mo baka gusto mong tusukin ko. Asik ko kay Manong at itinaas ang v-neck t-shirt kong puti na bumababa. Mga tao nga naman, hindi mapigilan na tumingin sa kung saan-saan. Huwag mo kasi ipakita. Iritadong sagot niya sa akin. Napahalakhak ako sa sinagot ni Manong na hindi na bago sa akin. Kinuha ko ang gulaman ko at uminom dito habang matalas pa rin ang pagtitig ko sa nagtitinda nito na manyakis. Alam mo Manong, ang bobo mo. Kung nakawin ko kaya yung gulaman at tinda mo at sabihin ko sa'yo na huwag mo kasi ipakita para hindi manakaw. Hindi nakasagot si Manong sa sinabi ko kaya tumaas ang sulok ng labi ko. Sa susunod, bawas-bawasan ang pagiging manyak mo. Tinapon ko ang plastic na baso ng gulaman niya at tumalikod na sa vendor. Wala ba siyang anak na babae at ang bastos niya? Ang engo talaga ng mga tao ngayon. Miss! Tumigil ka! Narinig ko sigaw ng isang matitis na boses sa likod ko pero hindi ko nilingon. Hindi ko naman kilala ang boss na iyon at mas lalong hindi ako pilingera para isipin na ako ang tinatawag niya. Babaeng may dalang eco bag! Sino ba yun? Bulong ko sa sarili ko pero mas lalo ko lang binilisan ang paglalakad ko. Mabuti na lang at hindi na masyadong maraming tao dito sa parte ng 999 Mall. Babaeng maganda! Doon na ako kusang lumingon sa likod ko na sana hindi ko na lang pala ginawa dahil nakita ko lang ang isang pulis. Napairap ako sa pulis at tumalikod na agad ako sa kanya. Mas binilisan ko pa ang paglalakad ko papunta sa sakayan ng jeep pauwi para lang hindi ako maabutan ng pulis na iyon. Ayoko pa naman sa lahat ay ang nakakakita ng pulis. Nakakainis ang pagmumukha nila lahat at walang ibang ginawa kundi ang manghut-hut ng pera. Sandali! Nabitawan ko ang hawak ko supot nang biglang may humawak sa akin sa kamay. Napaharap ako at agad ko sinampal ng malakas ang pulis. Ano ba ha? Sunod ka rin sunod ha? Wala akong pake kung nasampal ko man siya pero ayoko talaga sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit ako nasa ganitong posisyon. Ang mga pulis ang dahilan kung bakit nawalan ako ng mga magulang. Kaya sobrang bilis kumulo ng dugo ko sa tuwing nakakakita ako ng pulis gaya ng isang ito. Sinampal mo ako? Gulat na saad na mamang pulis habang nakahawak siya sa pisngi niya. Bakit? Ipakukulong mo na ako porket sinampal kita? Kung nga itong sunod ng sunod sa akin at tinawakan mo pang kamay ko. Pinulot ko ang plastic na pinamili ko at inayos ang eco bag sa balikat ko. Muli ako napatingin sa mamang pulis. Ang gwapo niya at matangkad pero hindi ko siya type. Nakakasuka ang makakita ng pulis. Alam mo, miss na mukhang mainit pa ang ulo kaysa sa araw. Excuse me, pero may pangalan ako. Iritadong sigaw ko sa kanya. Napapatingin sa amin na ibang tao na namimili pero walang pake. Wala namang mawawala sa akin dahil hindi naman ako katulad ng iba na mayaman at mapapahiya. Anong pangalan mo? Mahinahon na tanong sa akin ng pulis na ito. Inilabas ko saglit ang dila ko para madilaan siya na may halong pang-aasar. Hilo ka ba?
Bakit ko naman ibibigay sa isang mamang pulis ang pangalan ko? Ayoko nga sa mga pulis tapos ibibigay ko pa ang pangalan ko sa kanya. Gusto ko lang na maipaalam sa'yo na nagkalat ka. Tinaas niya ang plastic na baso kung saan ako uminom ng gulaman kanina. So ano, pakukulong mo na naman agad ako? Ganon? Iritadong tanong ko sa kanya. Ang mga tao nga naman, lahat gagawin basta magkapera. Hindi, pero kailangan mong maparusahan. Kaya hindi lumilinis ang Manila dahil sa mga taong katulad mo na kalat ng kalat. Tinawanan ko na lang siya tinalikuran pero hindi pa ako nakakakbang nang habulutin na naman niya ang braso ko. Saan ka naman pupunta? Tanong nito. Uuwi na ako dahil ayoko sayangin ang oras ko sa'yo. Community service. Isang buwang community service kapalit ng pagkakalat mo. Madiing saad nito sa akin tulad ng paghawak niya sa braso ko na sobrang diin. Sira ka ba? Dahil sa pagkakalat ko ng maliit na plastic pag nilinisin mo na ako? Ang lalaking ito, gusto talaga na iniinis ako. Kung sapakin ko na lang kaya siya. Kung hindi ko gagawin yun, hindi ka matututo sa ginawa mo at ulit-ulitin mo ang pagkakalat. Matanda ka na pero ang utak mo mukhang bata pa. Ang kalat mo? Napakuyom ang kamay ko at gusto ko na talaga siyang sabakin. Ang lakas talaga ng loob ng pulis na ito porket may posisyon siya. Maliban na lang kung gusto mo magbulta at makulong. Pwede kitang ikulong dahil pinagbabawal na ang pagkakalat pero nagkalat ka pa rin. Hindi lang yun dahil pinagbantaan mo rin ang tendero ng gulaman. Ginigigil talaga ako ng pulis na ito. Tapos ako pa ngayon ang nagbanta. Ako nang ang minanyak. Langiya talaga. Mukha kang pera. Nandahil sa pagkakalat ko, gusto mo na agad na magbulta ako? Huwag mo namang ipahalata na mukha kang pera. Nakangising saad ko sa kanya. Mukhang gusto pa ng isang ito na makuha ang pera na inipon ko para sa bayad sa kuryente. Ang malas nga naman oh. Bakit pa ang kutong pulis pang nakita ko ngayon? Hindi mo ba ako kilala ha? Naliliit ang mga mata niya sa akin. Inalis ko ang kamay niyang nasa braso ko at umatras ako para magkadistansya kami. Baka mamaya'y mahawa pa ako sa pagiging epal niya. Sino ka ba? Artista ka ba? Sarcastic na tanong ko sa kanya. Matangos ang ilong niya, mapungay ang mga mata, maganda ang katawan at gwapo mukha pero hindi siya artista. Sino ba kasi ang manong na ito? Adriel Valdez, ang chief of police ng Manila na pilit mong kinakalatan. Ah, hi Adriel. Nakangising saad ko. May regalo pala ako sa'yo dahil nakilala kita. Bumuelo ko at agad na sinipa ang pagkalalaki niya. Napahiyaw siya sa sakit habang nakahawak sa pagkalalaki niya. Hindi pa ako nakontento, tinaas ko pa ang kamao ko at sinuntok ang pisngi niya. Aray! Mahinandain ko. Ang kapal nga talaga ng mukha ng pulis na ito. Ako na ang nanuntok sa kanya pero ako pa ang nasaktan. Sige, uli na po ako mamang pulis. Magalang nasaad ko sa pulis na may halong pang-asar habang nakayuko siya at todo hawak sa pagkalalaki niya. Tumalikod na ako sa kanya at hindi mawala ang ngiti sa labi ko. Nakasapak ako ng isang pulis at nasipa ko pa ang pinakaiingatan niya. Kaya ayokong naiinis eh. Nananapak na lang kasi akong bigla kapag naiinis ako. Buti nga sa kanya, ang epal kasi. Amazona kang babae ka! Humanda ka sa akin! Magkikita pa tayo! Kumain na tayo, lo! Masayang hiyaw ko habang inihahanda sa ibabaw ng hapagkainan ng itlog na maalat na may sibuyas. Pumasok sa maliit na hapagkainan namin si Lolo. Ang mahal kong Lolo. Kamusta pagde-deliver mo ng mga paninda mo? Ayos ba? Nagbayad ba lahat? Tanong ni Lolo sa akin at naupo na siya sa plastic na silya namin. Naupo na rin ako sa bilog na silya namin at nagsandok ng kanin sa pinggan ng Lolo ko. Maayos naman po, Lo. Nagustuhan nila mga order nila sa akin at nagbayad naman lahat. Pero may apple sa Divisoria kanina. Inis na saad ko na maalala ko na naman ang manong na iyon. Mukhang nasa 26 pa lang siya pero mukha na siyang manong para sa akin. Gwapo man siya, sa isip ko naman ay para siyang palaka na saksakan ng pangit. Lahat ng pulis ay pangit sa paningin ko. Sino naman kaya nga kaaway mo ngayon, Cindy? Natatawang tanong sa akin na lolo ko. Noon pa lang alam na talaga niya na palagi ako napapaaway. Sa totoo lang suki na nga kami ng barangay dahil palagi na lang akong may nasusuntok na tambay. Hay naku Lolo Will. Tao po? Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ko ang boss na lalaking iyon kasabay ng pagkatok. Napatayo agad ako sa silya ko at kunutang noon na nagtungo sa pinto. At ano naman ginagawa mo dito sa bahay namin ha? Mga pulis?
Inis na hiyaw ko nang makita ko na naman ang pulis kanina sa Divisoria. Ang lakas talaga ng apog ng pulis na ito. Hanggang bahay ba naman namin susundan ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magkikita pa tayo? Nakangising saad nito at basta na lang siyang pumasok sa bahay namin. Pinanlakihan ko siya ng mata pero ang lokong ito'y lumapit pa sa luma naming sofa at naupo roon na parang welcome na welcome siya sa bahay namin. Umalis ka na nga rito. Ang kapal na mukha mo ha. Hindi porkat polis ka, pwede ka nang pumasok agad-agad sa bahay namin. Inis na sigaw ko rito. Pinapainit niya talaga ang ulo ko. Mahina ba ang kita niya kaya gusto niya talaga na makahutot sa akin? Ano ba yan, Cindy? Ang ingay-ingay mo na naman. Sa akin ni Lolo na kalalabas lang sa pagkainan namin. Napatingin ako kay Lolo na nakatingin pala sa mamang pulis. Napaharap muli ako sa pulis na ito na Adriel yata ang pangalan. Nakatayo na siya ngayon at nakangiti sa lolo ko. Magandang gabi po. Magalang na sabi nito sa lolo ko. Magandang gabi rin. Batim pabalik ng lolo ko. Kasintahan ka ba ng apo ko? Mabilis ako napatingin kay lolo. Lolo! Hindi ko nga po kilala ang mamang pulis na iyan. Pumasok na lang siya basta sa bahay natin. Ani ko. At bakit naman po ako magkakagusto sa pulis? Wala akong panahon makapaglukuhan lalo na sa mga pulis na sumisira naman ang buhay. Muling bumalik ang tingin ko sa pulis na ito at nakita ko ang pagiging seryoso ng mukha niya. Ano bang kailangan mo ha? Wala akong pera pambayad sa'yo. Sa susunod na lang, kayo umalis ka sa bahay namin. Utos ko sa kanya. Sigurado naman ako na ang pera lang ang habol niya sa akin kaya nag-effort pa siya na hanapin ang bahay namin. Hindi naman bayad ang pinunta ko rito. Ano namang gusto mong makuha, mamang pulis? Hindi nga ako mamang pulis. Madiing saad nito sa akin. Adrian Valdez ang pangalan ko. Wala akong pakialam sa kung ano man ang pangalan mo. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang ganap mo dito sa bahay namin. Rebart ko at hindi siya hinayaan na matapos ang sasabihin niya. Tama na yan. Singit ni Lolo at naglakad patungo sa gitna namin. Humarap sa akin si Lolo. Bisita siya dito, Cindy. Kumalma ka. Laglag ang pangako kay Lolo. Alam naman niya kung gaano ako kagalit sa mga pulis pero bakit parang okay lang sa kanya? Ano sadya mo dito, iho? Kalmadong tanong ni Lolo kay Adriel, ang mamang pulis na saksakan ng epal. Tinas ko ang dalawang braso ko at pinag-cross ito sa harap ng dibdib ko habang masama ang tingin sa mamang pulis. Nagpunta po ako rito para alokin ng trabaho si Cindy. Huwag mo akong tawagan, Cindy. Di tayo close. Inis na saad ko. Cindy, hayaan mo magsalita yung tao. Sita sa akin ni Lolo. Napairap na lamang ako. Hindi naman ako naniniwala na tao ang epal na iyon. May nagawa po kasi kasalanan ng apo niyo. Nagkalat siya. At alam naman po natin na iniiwasan na ng Maynila ang kalat, lalo na ang plastic para iwas baha. Saksakan ng tigas ng ulo ng apo niyo. Kaya sinipa at sinuntok niya ako. Makatakas lang sa akin kanina. Pagsusumbong ng pulis na ito. Akala ko ba ang pulis ang sumbungan ng tao? Bakit siya ngayon na nagsusumbong sa lolo ko? Sabi na nga, ba't may ginawa ka na namang kalokohan, Cindy? Kailan ba darating ang araw na wala ka nang sisipain, susuntukin o sasampalin? Tanong sa akin ni Lolo. Kapag wala ng epal sa buhay ko. Ani ko, bakit kasi hindi pa mawala sa mundo lahat ng mandarambong? Bakit ba kasi ayaw mo pa akong diretso yun sa gusto mo, ha? Inis na saad ko sa kanya. Ang dami niya pang sinasabi. Pwede naman niyang sabihin na sa akin ng diretso kung ano talaga ang gusto niyang gawin ko nang dahil lang sa pagtatapon ko ng plastic sa kalye. Maging yaya ka ng alaga ko. Hindi ka makukulong. Hindi ka na magmumulta at mas lalong hindi ka nagagawa ng isang buwan na community service. Ano ka, hello? Natatawang tanong ko sa kanya. May negosyo ako na dapat unahin kaysa sa maging katulong mo. Ang lakas talaga ng apog nito. Akala naman niya papayag ako sa gusto niya. Halos isumpa ko na nga ang bawat pulis na makakasalubong ko tapos gusto niya na maging yaya ako. Magkano bang kinikita mo? Pwede ko namang doblehin. Mahinahon na saad niya. Talaga nga naman minamaliit pa ang pera na kinikita ko. Alis! Umalis ka na ngayon din. Mas gugustuhin ko na mag-community service kaysa ang maging yaya ng alaga mo. 50,000 per month. Kapalit ng pagiging yaya mo sa alaga ko. Hindi mo na kailangan magbuhat at magbilad sa initan. Ang gagawin mo na lang ay ang mag-alaga. Laglag ang pangako sa sinabi niya. 50,000? Hindi ko basta-basta makukuha yun sa pag-online seller ko. Isang buwan mo lang naman aalagaan ang alaga ko tapos aalis ka na rin.
Kailangan ko lang talaga ng tao magtitiis sa alaga ko. Hindi ako makaimik dahil napapaisip din ako sa 50,000 na kikitain ko. Kundi tiis nga lang dahil makikita ko ang pagmumukha niya sa loob ng isang buong buwan. Kung desidido ka, miss, na may dala ng eco bag na nagkakalat, pumunta ka sa presinto. Sabihin mo lang ang pangalan ko at maghihintay ako sa iyo bukas. Minsan, kailangan kong lunukin ang pride ko. Galit man ako sa mga pulis pero kailangan ko ang pera. Pera lang naman ang usapan kaya gagawin ko ito para sa pera lang. Si Adriel, tanong ko sa pulis na nasa harapan ko ngayon. Hindi ko alam kung tama ba ang presinto na pinuntahan ko pero ito ang pinakamalapit na presinto kaya sa tingin ko'y narito siya. Adriel? Kunot noong tanong sa akin ng pulis na nasa harapan ko habang may isinusulat siya na kung ano sa logbook. Tanga naman itong pulis na ito. Hindi kilala si Adriel? Akala ko ba yung chief of police si Adriel? Bakit parang hindi kilala? Si Adriel Valdez, hindi mo kilala? Yung mamang pulis na matangkad na nasa Divisoria kahapon? Yung mamang pulis na saksakan ng kaipalan, hindi mo kilala? Natigil ang pulis sa pagsulat niya at napataas ang tingin niya sa akin. Nakanganga siya sa akin. Napairap ako sa kanya dahil naamoy ko mabaho niyang hininga. Bastos ka rin ha? Sambit ng pulis na ito na mukhang maiinis na sa akin. Anong bastos doon? Bastos na kahubad. Sarcastic na saad ko. Mukhang wala naman ako mapapala rito. Baka ito na ang sign para wag na akong tumuloy. Ang bastos mo. Bakit kung tawagin mo ang chip namin parang... Tama na yan, Pilar. Napatingin agad ako sa kanan ko at nakita ko ang lalaking hinahanap ko at agad ko siyang inirapan. Hinawi ko pa ang hanggang balikat kong buhok. Ako na bahala sa babaeng ito. Huminto sa harapan ko si Adriel. Suot niyang uniforme niyang pampulis at ang ngisi sa labi niya ayaw mawala-wala. Gusto ko sapakin ang mukha niya dahil para nangaasar siya sa klase ng ngisi niya. Pwede na ba kitang tawaging Cindy? Ikaw na mismo ang pumunta rito sa presinto ko kaya close na siguro tayo. Gusto ko pag-usapan ng tungkol sa trabaho. Diretsahang saad ko at nag-iwas ng tingin sa kanya. Masakit sa pride pero kailangan gawin. Sobrang sayang ang 50,000. Full name mo? Tanong niya sa akin. Napailamos ako sa mukha ko para pigilan ang kamay ko na manuntok na naman. Cindy Cardas. Walang ganang saad ko at humarap muli sa kanya. So, pwede na tayo mag-usap tungkol sa trabaho? Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi niya at bumaba ang tingin niya sa tsinelas ko at nagtaas papunta sa hita ko na malayang nakikita ng mga tao dahil sa suot kong maong na short. Tara sa opisina ko. Anya at tumalikod sa akin. Nauna siyang naglakad sa akin at sinundan ko naman ang bawat yapak niya. Habang naglalakad ako sa presinto na ito'y para akong sinasakal ng nakaraan ko na pilit kong kinakalimutan. Dito nabawian ng buhay ang nanay ko at ayoko nang alalahanin pa iyon dahil sa sobrang sakit. Wala ka na bang ibang pambaba bukod dyan sa short mo na napakaikli? Tanong niya sa akin at pumasok sa isang pintuan. Napailing na lamang ako habang masama ang tingin ko sa likod niya. Pumasok na rin ako sa loob ng opisina at tinayaan ko na bukas ito. Pati ba short ko kailangan mong pakialaman? Seryosong tanong ko sa kanya. Naupo siya sa silya niya at pinatong niya ang dalawang kamay niya sa ibabaw ng lamesa sa harapan niya. Nanatili naman akong nakatayo sa harapan ng lamesa. Ayokong maupo sa silya dito dahil baka kung ano pang sakit ang makuha ko. Ang trabahong pag-usapan natin at huwag ang suot ko. Sambit ko pa at tinaas ang dalawang braso ko sa tapat ng dibdib ko. So, sino ba nga alagaan ko? Imbis na sagutin niya ang tanong ko, iba ang kanyang ginawa. Binuksan niya ang isang puting folder sa ibaba ng lamesa niya at may kinuha na papel doon. Pirmahan mo muna ang kontrata. Nilahad niya sa akin ang papel. Naglakad akong papalapit sa lamesa at hinablot ko sa kanya ang papel na iyon. Hindi ko na binasa at nanatiling nakatingin ang mga mata ko sa kanya. Sabihin mo pang gusto mo sabihin tungkol sa trabaho. Tinatamad ako magbasa kaya paliwanag mo na sa akin. Utos ko sa kanya. Tumaas sa magkabilang sulok ng labi niya at napasandal siya sa silya niya. Pinatong niya magkabilang siko niya sa patungan ng kamay habang masayang nakangiti sa akin. Kaya una palang gusto na kita para sa alaga ko eh. Palaban ang ugali mo at kahit ako na chief of police ay hindi mo kinatatakutan. Bakit naman ako matatakot sa pulis? Nakangising tanong ko at humakbang papalapit sa lamesa niya. Pinatong ko ang dalawang kamay ko sa ibabaw na lamesa niya at bahagyang dumukwang. Pumapatay ba kayo ng tao? Di ba hindi naman? Nakangising saad ko pa. Hindi man nagbago ang reaksyon niya at nanatili itong masaya nakatingin sa akin. Anyway, bukas ka na magsisimula sa trabaho mo.
Ibibigay ko sa iyo ang address ng bahay ko para makita mo magiging alaga mo. Ipapaalala ko rin sa iyo na simula alas 7 ng umaga at alas 10 ng gabi ang trabaho mo sa akin. Libre na rin ang pagkain mo. Anya. Napataas ang 2 kilay ko at inalis ko na ang 2 kamay ko sa ibabaw ng lamesa niya. Binalik ko sa pagkakakrus ang braso ko sa harapan ng dibdib ko. So, nasa bahay mo ako at nag-aalaga habang ikaw naman ay narito sa presinto? Masayang tanong ko. Maganda kong ganoon dahil ayoko talaga siyang makita dahil naiinis pa rin ako sa mga pulis. Sino naman nagsabi sa'yo? Agad na nawala ang ngiti sa labi ko at napakagat labi para pigilan ang sarili ko na magalit. 50,000 ito at hindi ko pwedeng pakawalan basta-basta. Sasama ka sa akin pati nang aalagaan mo kahit saan ako magpunta. Paano naman kung may aksidente kang pupuntahan? Kailangan ba kasama pa rin ako? Tanong ko pa. Ayoko nga. Ayoko nakakakita ng dugo sa aksidente. Nakakatakot ang dugo dahil naalala ko lang ang nangyari sa amin noon ng pamilya ko. Ang pangyayari na sana'y nakalimutan ko na lang. Kasama ka pa rin, Cindy. Kasama ka kahit saan ako pumunta. Kahit pa sa gitna ng barilan. Total matapang ka naman, di ba? Nagawa mo nga ako suntukin ng malakas kahapon. Matapang, ha? Mabuti naman ang matapang ang tingin niya sa akin dahil ayokong minamaliit ako lalo na ng tulad niyang pulis. Oo na, pero pwede bang huwag mo kong tawagin sa pangalan ko, Cindy? Nakakainis eh. Bakit naman? Mahina saad niya at tumayo sa silya niya. Naglakad siyang palapit sa akin kaya hinanda ko kaagad ang mga paa at kamao ko sa susunod niyang gagawin sa akin. Ano bang gusto mo itawag ko sa'yo? Mahinang tanong niya. Gusto mo ba na mahaba ang tinatawag ko sa'yo tulad ng Miss na may bitbit ng eco bag? O baka naman gusto mong tawagin kitang babaeng maganda? Total doon ka lumingon na tinawag kita kahapon. Hindi ko alam kung ganyan lang ba talaga siya o inaasar na niya ako. Okay, sige. Tawagin mo na lang akong Cindy. Chip Adriel. Madiing sambit ko sa pangalan niya. Pero hindi ibig sabihin na pinahintulutan kita na tawagin ako Cindy ay close na agad tayo. Ibang klase talagang pulis na iyon. Yayamanin. Akala ko yung simpleng up and down lang ang bahay niya pero nakatira pa pala siya sa ganito kamahal na condominium. Napairap na lamang ako at pumasok na sa elevator na kabubukas lang. Muntik pa nga akong hindi papasukin dahil sa suot kong maong short at spaghetti strap na top. Mabuti na lang sinabi ko ang pangalan ko at papunta ako sa chief nila na saksaka naman ng epal. Mga tao talaga sobrang judgmental. Alam ko naman kasi na iniisip kanina ng security guard dito na baka budol ako. Kapag talaga ako nakapagsuot ng magandang damit, baka mawindang sila at isipin na ako may-ari ng kondo na ito. Bakit ba kasi nakatira pa ang lalaking iyon sa pinakatuktok? Iritadong tanong ko habang nakatingin sa likod ng elevator na sinasakyan ko kung saan kitang-kita ko ang pagliit ng mga tao. Ang dami kasing alam. Bakit ba bumili pa siya ng bahay na lumulutang lang sa hangin? Dapat mismong bahay sa village na lang ang binili niya. Ang tanga nitong mamang pulis na ito kasi kapag lumindol siguradong dedo siya. Salamat naman. Sad ko nang bumukas na ang elevator dahil nasa pinakatuktok na ako. Humakbang akong palabas ng elevator at bumungad agad sa akin ang mahabang pasilyo at puro kulay puti pa. Nakakatakot naman ang bahay na ito. Para ako naglalakad papunta sa langit. Sad ko at nagsimulang humakbang. Sa dulo ng mahabang pasilyo ay may isang kulay pulang pinto na parang dadali naman ako sa impyerno. Bakit ba ganitong bahay niya? Kung hindi lang dahil sa 50,000 na pasweldo niya, baka wala ako ngayon dito. Impyerno ang kulay ng pinto niya. Sa tingin ko, dapat palitan ng kulay gold kaysa sa pula. Huminto ako sa paglalakad ko sa harapan ng pinto niya at kumatok. Nakakatatlong katok pa lang ako nung bumukas ang pinto. Umagang kay pangit. Inis na saad ko nang makita ko sa Adriel na ngiting-ngiti na naman sa akin. Mukhang bagong ligo pa siya dahil amoy na amoy ko ang pabango niya at nakaayos na rin ang uniformeng suot niya. Pasok ka. Masayang saad niya at binuksan pa ang pintuan niya. Nainis ako dahil pangiti-ngiti na naman siya sa akin. Ayaw na ayaw ko pa naman nang umingiti siya dahil naiinis ako. Ang pangit ang kulay ng pinto mo. Agad na saad ko paghakbang kong papasok sa bahay niya. Pinagmasdan ko ang bawat sulok ng bahay niya at puro baril lang ang nakita kong nakadikit sa pader ng penthouse niya. Naglakad akong papunta sa sala ng bahay niya at pati kulay ng sofa niya ay pula. Halatang bahay ni Satanas. Ang pangit din ang kulay ng sofa mo. Bakit pula? Naiiritang saad ko at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mainis sa tuwing nakakakita ako ng pulang bagay. Naalala ko lang ang kulay ng dugo ng papa ko. Pumunta ka pa dito para magtrabaho o para sitahin ang gamit ko na kulay pula?
Tanong niya kaya napaharap ako sa kanya. Ngumiti ako ng plastic sa kanya kahit na gusto kong bungangaan siya. Hindi maganda ang gising ko dahil ang aga-aga ng oras na gusto niya magtrabaho ako tapos nakita ko pa siya. Nasaan nga palang alaga ko? Masayang tanong ko sa kanya. Gusto ko nilang makapagtrabaho na agad dahil wala akong panahon na makipag-gamean sa kanya. Sigurado kasi na mas lalo akong maiinis. Oo nga pala. Anya at naglakad paalis sa harapan ko. Nagsalubong ang kilay ko at sinundan siya ng tingin kung saan siya pupunta. Nakita ko ang pagpunta niya sa isang kwarto. Ilang sandali lang at lumabas siyang bitbit ang isang maliit na aso. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong buhat-buhat niya na ang puting may disease. Hindi ko akalain na yun ay papaalaga niya sa akin. Akin ang alaga ko! Excited na saan ko tumakbo papunta sa kanya at kinuha ang aso. Hindi naman pala nakakasama ng loob ang pagpunta at ang pagtatrabaho ko rito dahil sobrang cute ng aso niya. Hinalik-halikan ko ang aso niya na sobrang bango. Hello, kitty! Masayang sambit ko. Gustong-gusto ko talaga ang mga aso. Ang sarap nilang yakap-yakapin kaysa sa mga lalaking manloloko. Mukhang magiging maayos naman pala kayo ni Shotty. Sambit ni Adriel pero hindi ko siya pinansin at itinuon ko lang ang atensyon ko sa aso niya. Wala kasing makatagal sa aso ko. Bakit naman walang makatatagal sa aso niya? Sobrang cute nga. Baka naman walang makatagal sa amo ng aso niya kasi ang pakialamera. Tara na. Di ba alis ka't kailangan kasama mo kami? Tanong ko sa kanya habang yakap-yakap kung maigi ang aso niya. Tumango na lang siya sa akin at naglakad na siya palabas at sinundan ko naman siya. Mabuti na lang at sobrang amo talaga ng aso niya. May check-up si Shotty ngayon, kaya dumaan muna tayo sa vet clinic. Tuwing Lunes ang vet check-up niya at huwag mong kalilimutan yun. Pagpapaalala niya sa akin habang naglalakad kami. Mabuti na lang talaga at isang aso ang alaga ko kasi kung isang batang pasaway baka ma-stress ako ng ma-stress. Ito lang bang paalagaan mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang gusto ko pa ng maraming aso na aalagaan. Saka kung iisipin, sobrang swerte ko naman sa 50,000 tapos mag-aalaga lang ako ng aso niya na sobrang cute. Oo. Sagot niya at lumabas kami ng penthouse niya. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko na mahinang matawa nang diladilaan ni Shotty ang dibdib ko. Naka-spaghetti strap top lang ako kaya kitang-kitang cleavage ko. Shotty, behave! Inis na saan ni Adriel sa aso niya habang tinatahak namin ang mahabang puting pasilyo. Napatingin ako kay Adriel at sinamaan siya ng tingin dahil sa pagsigaw niya sa aso niya. Kawawa naman si Shotty dahil mukhang natakot sa amo niya at napatigil sa pagdila sa akin. Pati bang ginagawa ng aso, pakikialaman mo pa rin ha? Sita ko sa kanya. Hindi siya nakasagot sa akin at pumasok na kaming dalawa sa elevator. Siya na rin ang pumindot para sumara ito. Hindi na ako magtataka kung bakit walang nagtatagal na mag-alaga sa aso mo. Sama ng ugali mo. Nananahimik naman yung aso pero sinigawan mo agad. Inis na sambit ko. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay ang nakakakita ng hayop na kinakawawa lalo na kung aso ito. Mahal na mahal ko ang aso, lalo na yung aso ko noon na namatay din dahil sa aksidente na halos 10 taon na ang nakalipas. Ayusin mo na lang damit mo. Cindy. Napatingin ako sa kanya, nakatabi ko na lang na nakatayo sa gitna ng elevator. Gusto ko na naman siyang sapakin at sa mata na sana dahil kung makatingin ito sa taas ng dibdib ko'y parang may gustong gawin. Baka mamaya lumuwap ang dibdib mo. Diyos ko, kung hindi ko lang talaga hawak ang cute na aso na ito'y baka nasuntok ko na talaga siya. Alam mo, mamang pulis, manahimik ka na lang dyan. Ang dami mo naman sinasabi. Inis na saad ko. Hindi niya ako sinagot at bigla na lang niyang kinuha sa akin ang alaga niyang aso. Ayusin mong damit mo. Utos niya sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin pero sa huli itinaas ko pa rin ang damit ko na bumababa. Ang arte niya. Siguro may nararamdaman siyang kakaiba sa tuwing bumababa ang damit ko. Mga kalalakihan nga naman, no? Akin ang alaga ko. Sambit ko at agad naman niyang inabot sa akin si Shotty. Kapag nakakakita ko ng aso, parang gusto ko na ito na lang ang makasama ko pang habang buhay. Parang gusto ko rin na mag-alaga na lang ng aso kaysa ng sarili kong anak. Linggo nga palang rest day mo. Tuwing linggo ka, walang pasok. Anya at napatango na lang ako. Gusto ko maging masaya dahil hindi ko makikita ang mukha niya pero si Shotty, kung pwede nga lang baka ninakaw ko na sa kanya ang cute niyang aso. Sobrang mahal kasi ng ganitong aso at hindi ko kayang makabili. Ay pasok din ng pulis diba kahit linggo? Tanong ko, dala ng kuryosidad. Oh, bakit? Tanong niya sa akin pabalik. Kung gusto mo, iuwi ko na lang sa bahay namin si Shotty. Total nasa trabaho ka naman.
Suggestion ko, gusto ko kasi talaga na makasama ang ganitong klaseng aso. Hindi pwede. Baka mamaya kung ano pang makuhang sakit ng aso ko. Sambit niya. Ang kapal talaga ng mukha nito. Kahit naman maliit lang ang bahay namin, malinis naman ito. Baka nga mamaya mas malinis pa ang bahay namin kaysa sa pagkatao niya. Kung gusto mo, pumasok ka na lang ng linggo. Anya pa. Huwag na. Mabilis na sagot ko. Para naman may pahinga yung mata ko kahit isang beses sa isang linggo lang. Nakakaumay kaya yung araw-araw nila ako makakita ng isang pulis na pakailamera. Baka maaga akong tumanda nito dahil sa kanya kung araw-araw ko na lang siyang makikita.